Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa lecture number 14, Dividends on Preference Share. Actually, ang link o ang mismong file ng problem na sasagutan natin today ay nasa description ng video lecture na ito. At ang advice namin ay sagutan mo muna ng solo ang nasabing problem at bumalik ka kapag tapos ka na to confirm kung tama ang pagkakaintindi mo sa lesson at kung tama rin nga ang naging sagot mo. Okay? Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin ang pagbibigay ng solution sa problem under discussion. So again, lecture number 14, Dividends on Preference Share. Here is our problem. Lovely Incorporated has the following selected accounts in its shareholders' equity. 12% preference share, 100 peso par, authorized 20,000 shares, 2,000 shares issued and outstanding, 200,000. Ordinary shares, 100 peso par, authorized 10,000 shares, 3,000 shares issued and outstanding, 300,000. Share premium ordinary, 100,000. Share premium preference, 150,000. Retained earnings, 700,000. The board failed to declare dividends for the past 2 years. The current year's results of operations gave the board reasons to declare cash dividends of 200,000. So required, compute for dividends per share for preference share and ordinary share assuming that preference share is non-cumulative and non-participating, cumulative and non-participating, non-cumulative and participating, cumulative and participating. So actually yung pong problem natin, nagbigay ng apat na scenario or yung apat na klase na nga ng preference share. Okay? At magsisimula tayo dun sa pinaka-basic po, dun sa pinaka-madali sa apat na to, yun ang non-cumulative and non-participating. Okay? So here is our solution. Ayan. So, ang sabi dito, case 1. So, ang una natin kailangang ilagay sa heading po ay yung tinatawag na outstanding share capital. When we present the solution, mas maganda, ito talaga yung unang palaging ipinapakita. Ano ba itong outstanding share capital na nga na ito? Okay, di ba sila yung mga share na hawak-hawak ng mga shareholder? At sila ang may karapatan, yung outstanding shares, ang may karapatan na tumanggap ng dividends. Kaya natural lamang na sila talaga ang ipipresent natin dito sa pagsosolve. Sila ang pinakang heading natin. Which in this particular case, ang kay preference po ay 200,000. Saan ito nanggaling? Hindi ba given na sa problem, the capital of preference share is 200,000. Ordinary share is 300,000. Okay? Kaya ililipat mo din. Kasi nga, nagkataon na kung ano yung issued, yun din yung outstanding. So, wala pong treasury. That's why pareha sila. Okay? Now, the total would be 500,000. Okay? Tumuloy tayo. Meron pang ibang given na part ng shareholders' equity such as the premiums and the retained earnings. Now, under this dividends per share, wala po tayong ipepresent na premium at retained earnings but rather outstanding share capital lamang. Kasi nga, natural, sila lang naman talaga ang totoong nakakatanggap ng dividends. Okay? Now, let's move on with the computation. Okay? Kung naalala ninyo, ang ipinamigay po na dividends is 200,000. So therefore, pag dito sa pinakang total, kinakailangan 200,000 yung ilalagay mo dito sa pinakang total. Kasi ito nga yung hinahati mo. Ang tanong, paano mo nga siya hatiin? Ang sagot, depende nga kung anong klase ng preference share. Una, ito daw ay non-cumulative. So kahit sinabi ng problem na hindi nag-declare, the board failed to declare for the past 2 years, may pakialam ba tayo doon? The answer is, wala tayong pakialam kasi nga non-cumulative. So therefore, ang kailangan lang natin sa solution is what we called current preference dividends. Una, minumultiply siya yung base dito sa rate na to. Ano ba tong 12% na to? Ang sagot, yun din yung nasa problem, yung 12% na to. Ang tawag po dito ay preferential rate. Kasi ibig sabihin, yun yung rate na karapatan na matanggap ng preference share as a dividends. Yun yung kanyang advantage over ordinary. Kaya nga preferential rate ang tawag. Okay? Itong 12% na to, saan po siya iminumultiply? Okay? Sinadya po talaga na ginawang nakakalito yung mga numbers para at least maipaliwanag natin ng mas maayos. Okay? Ang ibig kong sabihin, itong 12% na to, sa 200,000, di ba, minultiply dito? Ano ba itong 200,000 na to? Yan ba yung dineclare na dividends? And the answer is no.
Yung 12% po na yan ay ito nga ang outstanding share capital ni preference. Bakit? Kasi yung ibig sabihin lang yan, kung ako'y naglabas ng 100 peso par, 12% nun ang aking kikitain. Okay? Kasi nga may preferential rate ako. That's why kung ang shares na outstanding ay 2,000, ang value nun ay 200,000. Ito na nga yun. That's why 200,000 times 12%. Ibig sabihin, yung preferential rate ay walang pakialam masyado dun sa total income. Kahit magkano pa yan, automatically si preference po ay nakabase yung kanyang preferential rate dun sa kanyang capital. Kasi kumbaga, may kikitain akong 12% dun sa aking investment. Yun yung logic nung preferential rate. Okay, that's why, okay, 24,000 ang pupunta kay preference. And then that will be the total. And tuloy po tayo. Since the problem or the preference share is non-participating, what does it mean? Lahat daw ng matitira o yung remainder ay pupunta na kay ordinary. How much would be the remainder? Yung 200,000 naman na to ay hindi yung preference share. Ngayon ko lang po ito inuulit. Mamaya sa mga kasunod na case, hindi ko na po yun uulitin. Ang ibig ko sabihin, remainder to ordinary. Itong income na to, 200,000, okay? 24,000 ang pinamigay kay preference, therefore yung matitira lahat ay kay ordinary. Okay? Ganun lang kasimple yun. So therefore, total 176,000. Okay? Now, when we try to compute, the total dividends for preference is 24,000, kay ordinary ay 176,000. So the total would be 200,000 na nga. Dividends per share, the formula is the dividends divided by the number of shares. Alam naman po natin that the par value is 100, okay? Both kay kay preference at saka kay ordinary. Therefore, the number of shares outstanding kay preference is 2,000. Therefore, 24,000 divided by 2,000 is 12. Kay ordinary naman ay 3,000. So therefore, 176,000 divided by 3,000 is equal to 58.64. So ganun po ang computation kung sakaling non-cumulative and non-participating. Now, paano naman kung sakali that the problem says or yung klase ng ating pong preference share ay cumulative and non-participating? So same concept, ilalagay pa din natin yung outstanding share capital sa unang part ng solution. Okay? At dahil nga siya ay cumulative, may pakialam na tayo dun sa dividends in arrears. In this particular case, 2 years. That's why 200,000, again, ano yung 200,000? Yun pong capital ni preference. Kasi nga si preference, dun nga siya doon talaga nakabase yung kanyang kikitain, okay, sa kanyang capital. 200,000 times 12% times 2 years. Kasi 2 years na hindi nag-declare, ay pag cumulative, mababawi mo naman yun. Therefore, may 48,000 kay preference. Pero syempre, yun yung previous years. Okay, ngayon, current year naman. So therefore, 200,000 times 12%. Actually, pwede mong i-multiply by 1 year, pero okay na. Kasi current lang naman. That's why you get 24,000. So, ibig sabihin dun sa total po, may 48,000 na may 24,000 pa. Sino? Si preference. Okay? Pero dahil nga non-participating, anong ibig sabihin? Lahat ng matitira dun sa income, which in this particular case, ang kita po ay 200,000. Maminus mo yung share ni preference na 48,000 for the arrears, 24,000 for the current year. So therefore, you will get 128,000. And that will go to ordinary. Okay? So total again 128,000. Now pag kinompute natin yung pinakang total ni preference, that is 72,000, kay ordinary ay 128,000, then the total would be 200,000. So the dividends per share for preference is 36, 42.67 kay ordinary. Kung ating ikukumpara, okay, dito po sa sa case 1, napansin niyo na yung dividends per share ni preference na dati ay 12, okay, with the same problem, naging 36, mas malaki. Kasi nga, mas maganda ang cumulative kaysa sa non-cumulative kung ikaw ay preference share. Kasi nga, yung mga dati pong mga hindi na ibigay na dividends ay nakukuha mo. Okay? Okay po ba tayo doon? Now, let's try to move on with case number 3. Ang case number 3 is about non-cumulative and participating. Okay? So same pa rin, outstanding share capital ang magiging heading kasi nga natural, sila nga ang nakakatanggap ng dividends. At katulad pa din ng dati, okay? Si preference, ang base po niya ay yung kanyang capital. Okay? Kasi nga yun nga yung preferential rate doon palagi siya nakabase kung magkano man yan. Since non-cumulative po tayo, wala tayong dividends in arrears. So, diretso tayo sa tinatawag na current preference dividends. And that is 200,000
multiply by 12% na nga. O 24,000 kay preference. Ngayon, pagpunta kay ordinary, okay? Since the problem is participating, ang ibig sabihin noon, kung sakaling may matitira, hindi lahat pupunta kay ordinary. But rather, magkakaroon po ng participation si preference share. Pero bago mangyari yung participation, kailangan mo munang ibigay din yung share ni ordinary for the current year. Kumbaga, magiging unfair kasi kay ordinary. Kung matapos mong ibigay yung preference, okay, yung kanyang mismong dividends, automatically, hati na kaagad. Hindi po pwede yun. Kasi nakatanggap si preference ng share niya, dapat bigyan mo din muna ng share si ordinary dun sa income, okay, dun sa dividends, okay, bago magkaroon ng participation. Ang ibig kong sabihin, kung ang paraan ng pagsosolve ng current preference dividends ay nakabase dun sa outstanding share capital, okay, kay preference, pagdating kay ordinary, ganun din. So, naka-base po sa outstanding share capital at ang gagamitin mong rate ay yung katulad din ni preference. Para kumbaga, pantay lang sila. Ay sir, hindi po baga iti 300,000, iti 200,000. Again, wala nga yun dun sa wala yun dito na dapat ay parehas, hindi po. Ang base natin ay yung outstanding share capital. Ay nagkataon na mas marami yung yung ordinary, di ba 3,000 yun, tapos sa kabila 2,000. So, natural, ganun karami, kumbaga, by peso, so same pa din naman yung effect. Kaya nga, kumbaga, depende yan sa balance ng outstanding share capital talaga. Okay, kay ordinary again, 300,000. Okay, same percentage, 12%. So, wag na pong malilito, pagka-compute ng current dividends, ang base ay itong outstanding. Kaya nga, yan ay nandyan sa taas. Yun yung silbi niyan para magamit dito. Okay, 12%, that would be 36,000. So, yun. At pagkatapos, kukunin mo na yung matitira. And by solving that, 200,000, ano po itong 200,000 na to? Again, yan naman yung income. Kasi kumbaga, yan na nga yung natitira sa income eh. Actually, ito yun, balancing figure yan. Okay, 200,000, pinamigay yung 24,000, pinamigay yung 36,000. That's why ang natitira pong income actually is 140,000. Na ngayon magkakaroon ng participation, ibig sabihin, hati si preference at saka si ordinary. Ang tanong, paano hahatiin? Ang sagot pa rin ay depende pa rin sa kanilang outstanding shares. Okay, kasi yun nga ang may karapatan na tumanggap ng dividends. Na basically, outstanding share, capital po ang ginagamit. Kasi may pagkakaiba pa rin sila sa par value pagka minsan. Nagkataon lamang na dito ay parehas 100. So, mas maganda ang gagamitin mo talaga yung capital, yung amount, hindi yung number of shares. Marami ding nagkakamali doon. Okay? So, ngayon, paano po mag-develop ng fraction? Napakasimple lang po niyan. Dito ka lang palagi titingin. 2/5 o 200,000 over 500,000 para kay preference, 300,000 over 500,000 para kay ordinary. So again po, capital ang magandang gamitin kaysa dun sa number of shares kasi nga, minsan nagkakaiba sila ng par value. Nagkataon lamang dito na 100 parehas. Okay? Then multiply by 140,000. So ano po ito? Ito yung natirang income, 200,000 the profit, tsaka nga yung pinamigay. Okay? By solving that, ang pupunta po kay preference ay 56,000. Ang pupunta kay ordinary ay 84,000. When you get the total, you will get 80,000 for preference, 120,000 kay ordinary, 200,000 nga yung pinakang total. And the dividends per share would be 40 pesos kay preference and 40 pesos kay ordinary. Nagkataon lang po yung mga yan. Okay? Now, let's move on with case number 4. Case number 4 is cumulative and participating. Ito po ang pinakamagandang klase ng preference share. Okay, so paano siya isinosolve? So again, nagsisimula tayo sa outstanding share capital. So nandito na nga yun. Okay? Since that is cumulative, therefore yung in arrears, yung 2 years na nga ay makakasali nga uli sa computation. That's why 200,000, this one, again and again, the outstanding share capital, not the dividends. Okay, kasi nga, yung kanyang dividends ay nakabase sa capital niya, preferential rate. 200,000 times 12% times 2 years, and that is 48,000. 200,000 times 12% for the current year naman is 24,000. You remember the rule on cumulative? Previous year, 2 years, current year, 1 year. That's why, kay preference na po yan. Pero dahil nga participating, okay, bibigyan mo din si ordinary ng share niya. Nga lamang, si ordinary ay walang cumulative. Ibig ko sabihin,
Kung dito, binibigyan mo ng for the last 2 years si preference, pagdating kay ordinary, wala pong ganun. Si ordinary ay for current year lamang kasi wala naman siyang nature or a feature, na cumulative. Okay? That's why this 300,000 the outstanding share capital, multiply by 12%, so that will be 36,000. Okay? Bakit mo binibigyan si ordinary share ng kanyang current dividends? The answer is because participating nga. Kasi nga, yung matitira ay makikihati sa preference. Kaya binibigyan mo nga si ordinary ng kung ano yung katulad na rate nung kay preference na nakadepende nga sa kanilang outstanding share capital. Now, punta na tayo dito sa concept ng participating. Sa participation po, okay, isosolve mo kung magkanong natira sa income. Okay, ibig ko sabihin, ang income ay 200,000, namigay ng 48,000, namigay ng 24,000, at saka 36,000. So, magkanong matitira? 92,000. At ito po yung paghahatian ni preference at ni ordinary na nakadepende pa rin nga sa kanilang outstanding share capital. Wherein kay preference, that would be 200,000 over 500,000. Ay ordinary naman ay 300,000 over 500,000 at i-multiply mo nga yun sa 92,000. Okay? So therefore, kay preference, ang total amount na lalabas sa kanya is 36,000 by solving this. At kay ordinary naman ay 55,200 by solving this. Okay? So therefore, the total preference share capital is 108,800 and total ordinary share, dividends pala, hindi capital, dividends po, is 91,200. So pinakang grand total ay 900,000. Therefore, the dividends per share for preference would be 54.40 at kay ordinary naman ay 30.40. Nasa lahat po dun sa ating apat na case, yung kay preference, itong case na to ang pinakang mataas, 54.40. O, last final note po natin, dito sa solution, sadya pong sinadya, hindi 200,000 yung capital na preference, saka 200,000 din yung income. Yung iba kasi, pag nagbabasa ng libro, yun pong source po natin ito, okay, nalilito sila kung saan talaga nakabase yung 200,000. Kaya sinadya talaga natin na iyon din yung ating gamitin. Ito na lang po ang inyong tandaan, okay? Yung 200,000 na income, okay? Actually, yung income nga mismo ay magkakaroon lamang ng parang participation or silbi dito sa ating solution ay pag kino-compute natin yung remainder to participation, yun yung 200,000 na yun. O kung sakali man na non-participating, yung remainder pa din to ordinary. So, ibig sabihin, yung remainder kasi, ang ibig sabihin nito, remainder pertaining to income. Yung natira dito sa income nga na to. Pero all other part of computation, wala tayong pakialam sa income kasi nga siya yung ating pinamimigay. Dito lamang sa pinakang huling part na to. Okay? So wag po kayong malilito kung ang base ba ay income o yung capital. Palagi pong outstanding share capital kasi nga sila naman talaga ang may karapatan na tumanggap ng dividend. So sana, okay, ay meron kang natutunan dito sa ating sample problem sa dividends on preference share. So maraming salamat.